Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang trumpeta. Ating simulan ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ginuwitan natin ngayon, San Andres, Kim Tiagon, pare at mga kasamang martir, San Pablo, at ang mga Chong Hasang at kasamang mga martir. Mga kapatid o kapanalig, tayong lahat ay inaaniya na ating amin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan ngayong sina San Andres, Kim Tiagon at San Pablo Hong Hasang ay aming ginugunita upang kami magdiriwang sa pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katagan sa panampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag na mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog
upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkurang siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niyang, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Sa'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ang mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang nagtipon na ang napakaraming tao, isinaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Ang kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumingming. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ninis ang mga binhing tumubo. Mang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namungang tig-100 butil at malakas niyang idinugtong makinig ang may pandinig. Tinanong ang mga alagad kung anong kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyong pinagkakaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi nakaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing naglaglag sa tabi ng daanan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa batuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap. Nito'y may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumawalag kaagad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng alalahanin sa buhay at pagkahumaling sa kayamanan at kawalan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik namang sa matabang lupay ay ang nakinig sa salitang iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyatyagang hanggang sa mamunga. Makapanalig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, mga kapanalig.
Sa pagtatapos po natin sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at sa ating paggunita kay San Andres Quimtiagon at San Pablo Chong Hasang at ang mga kasamang martir, mga minamahal na kapanalig, ang unang pagbasa ngayon ay pinapaalalahanan tayo ni San Pablo na may pagmamahal at panindigan na tuparin ang utos ng Diyos na walang kapintasan o nanakit hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang ating buhay Kristiyano ay isang paglalakbay ng katapatan, isang pamumuhay na pagiging tapat at palagiang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong mamuhay sa paraang kung dumating muli ang Panginoon, matagpuan niya tayong handa, dalisay at matag ang ating pananampalataya. Mga kapanalig, magiging posible lamang ito kung ang pamumuhay natin gaya ng ating Panginoon. Gaya ng ating narinig sa unang pagbasa, sa harap ni Poncio Pilato, nagpatotoo si Jesus sa katotohanan. Dala ang katotohanan. Hindi siya natinag kahit hinirap niya ang kahihiyan, pagtanggi at sa huli ang kamatayan ng krus. Mga kapanalig, dahil sa kanyang pagsunod at katapatan sa kalooban ng Ama, siya niluhati at binigyan ng kapangyarihan upang maging Panginoon ng lahat. Ang kanyang buhay ay naging perpektong huwaran na ibinibigay para sa atin. Manatiling tapat upang ang Diyos ay mapas sa atin. Mga kapanalig, habang hinihintay natin ang kanyang malhating pagbalik, tinatawagan din tayong makinig sa kanyang salita. At ito'y sa buhay natin araw-araw, sa ating buhay o pamumuhay, na ibinibigay at pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ito ang ating ebanghelyo ngayon. Ibinibigay sa atin ni Jesus ang isang makapangyarihang larawan, ang talinhagang ng maghahasik. Hinambing ng ating Panginoon ang salita ng Diyos sa mga binhing hinasik sa iba't ibang uri ng lupa, na kung saan ang bawat uri ng lupa ay sumisimbolo sa puso ng bawat isa sa atin, sa puso ng tao at paraang pagtugon sa salitang ibinibigay sa atin mula sa Kanya. Kaya mga kapanalig, ang mga binhing nahulog sa tabi ng daan, agad itong kinuha ng mga ibon. Ang mga katulad ng taong sa unang butil o binhing nalaglag sa daanan na tinuka kaagad ng mga ibon, nang ibig sabihin, hindi nila pinapasok ang salita ng ating Panginoon. Marahil hindi ito nabigyan ng pansin o kawalan ng pansin, hindi pagkilala o katigasan ng puso. Hindi nag-uugat sa kanila ang salita ng Diyos. May mga binhing nahulog naman sa batuhan. Sila ang mga taong nakarinig ng salitang at masayang tinanggap ito. Ngunit kalaunay, mga minamahal na kapanalig, dumating ang pagsubok o problema o hamon sa buhay, agad ding itong natuyo ang kanilang panampalataya. Hindi tumagal, hindi tumalima ang salita ng Diyos. Siguro nagsimula silang may sigla, sila'y masaya, pero dumating ang hirap, iniwan nila ang Diyos. Hindi nila nakilala ang Panginoon. Iniisip nila na kaya nilang harapin ang buhay mag-isa. Kaya nilang harapin ang mga pagsubok mag-isa. Iniwan nila ang ating Panginoon. Hindi ba't mga kapanalig, minsan ganito rin tayo? Kapag maayos ang lahat, naaalala natin ang Diyos. Ngunit kapag may dumating na pagsubok, nandoon yung mga pagdududa, nandoon yung mga pagtatanong, pagreklamo. Nasaan ba talaga ang Panginoon?
At ang pangatlo, mga binhing ring nahulog sa dawagan, ito naman ang mga taong nakikinig sa salita, ngunit nasasakal sa mga alalahanin at makamundong bagay. Ang kayamanan, aliw, at ambisyon. Mga kapanalig, hindi nahatulan ni Jesus na magkaroon tayo ng yaman, pero binabalaan niya tayo kapag ang material na bagay ang nauuna at nauhuli ang kanyang salita sa ating mga buhay-buhay araw-araw. Nawa tayo pinapalahanan. Ang pagiging dukha sa Espiritu ay nangangahulugang natiling mapagkumbaba, malaya ang puso, kahit pinagpapala ng tagumpay o kayamanan, nandoon pa rin ang kababaang loob at pagkilala sa ating Panginoon na siyang bumibigay ng lahat ng kayamanan at taglay natin araw-araw. Ibig sabihin, mga kapanalig, panatilihin nating bukas ang ating mga puso upang mahalin ang Diyos at paglingkuran ang ating kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. At ang huli, ang mga binhing nahulog sa matabang lupa. Ito ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Ito ang mga taong nakikinig sa salita, tinatanggap ito sa kanilang puso at isinasabuhay ng matapat at sila'y namumunga. Mga kapanalig, sila'y mamumungang 60 at higit na 100 pang ulit ang kailang pamumunga. Ito ang buhay Kristiyano na tinatawag o hamon sa ating lahat, mga kapanalig. Hayaan po nating baguhin ng salita ng Diyos ang ating mga buhay upang tayo maging saksi ng kanyang tunay at buhay na pag-ibig. Taglay ang kagalakan at kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na kinakailangan natin sa ating pamayanan, higit sa lahat sa ating bansa. Mga kapanalig, ang tanong na dapat nating itanong sa ating buhay ngayon, anong uring lupa kaya ako? Ako ba'y matigas, mabato, matinik o matabang lupa na bukas sa salita ng Diyos? Mga kapanalig, sa bawat pagkakataon na nakikinig tayo sa ating ebanghelyo, sa bawat pagtanggap natin sa mga sakramento, sa mga bawat panalangin natin, may binhing hinihahasik ang Diyos sa ating mga puso. Mga kapanalig, ito ang ating tandaan. Sa bawat pagkakataon o biyayang ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, sa kanyang pagbabahagi ng kanyang salita, sa pagtanggap natin sa mga sakramento, sa bawat panalangin natin, may binhing hinihahasik ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang mga binhing ito naway mamunga sa atin, nakadepende po sa atin kung paano natin aalagaan ang binhing ito para sa ating buhay pang araw-araw. Kaya naway mga kapanalig, huwag nating kakalimutan sa buhay panalangin, sa paggawa ng mabuting gawa at pagtyaga at pagyakap sa ating pananampalataya, dito natin makikitang mamumunga ang mga ito. Kaya't sikapin natin maging mabuting lupa tayo araw-araw. Hayaang lumalim ang ugat ng salita ng Diyos sa ating mga puso upang ang ating buhay ay palaging mamumunga na dala ng kabutihan ng Diyos upang ito'y maging magkita ng ating kapwa-tao, ang ating kabutihan o kabaitan, ang ating pagpapatawad, ang pagiging bukas palad at paglilingkod. Makapanalig, sa paggawa nito, hindi lamang natin ihanda ang ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon, kundi nakikibahagi tayo sa kanyang misyon na ipalaganap ang kanyang kaharian dito at ngayon sa pangkasalukuyan sa buhay natin. Kaya ngayong araw na ito, mga kapanalig, hingiin natin sa Panginoon, tayo mag-alay ng panalangin. Panginoon, gawin mong matabang lupa ang aking puso.
alisin ang katigasan, ang bato, at ang tinik, upang iyong salita ay lumago sa akin at mamunga ng masagana. Amen. Mga kapanalig, tinutulungan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang nagasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating panalangin sa Ama. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan, daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit naway madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yung mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapanatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipanalangin din ang ating mga personal na intensyon o mga kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito, bagkos maging aktibo kaming sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuli-puli ka sa Handog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay, pagkakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng aming inihain ngayong ginugunitan namin ng mga banal na martir. Ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mong may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan, sina San Andres Kim Tiagon at San Pablo Hong Hasang at mga kasamang martil ay
parangalan. Sila'y nakapanalig naming may paninindigan. Ikaw ang pinahayag kahit sila'y manamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dungo ng mga martir ay dumanak. Dahil hindi sa katagan likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, higit sa lahat ng mga pangalang inialay at inaalala po namin sa banal na pagdiriwang na ito. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at mapaging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa na siyang kanyang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng panagpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili na manahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapat pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan
sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinaningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapiling matapat ni Kristo, makapanatiling matapat kay Kristo at pagmamalasakit sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating mga pagdiriwang, humayo kay taglay ang buhay na pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon at ipahayag, kanyang pag-ingat habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan,
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.